Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from your old. Remember the sins of my youth and my rebellious way. According to your love, remember me. For you, Lord, are good. Good and upright is the Lord. Therefore, he instructs sinners in his way. He guides humble in what's right and teaches them his way. And the ways of the Lord loving and faithful toward those who keep and demands of his covenant. So, dito makita sa Psalm 25 verse 4 to 10, na sinigsabi nga, David desires siya so that he wants to know the ways of the Lord siya kabuhi. Kaya, trying din sa pinagitabi ang iyang ways, and then he embraced the ways of the Lord sa siningapulo. Kaya, amuna sa distance siningagahon, ako ni topic siningagahon sa about the importance of guidance sa Ginoo sa mga kabuhi. Kaya, makutapog kita sa ulo, mga buhay kita. Lord, naman yung Father, Lord, salamat kita sa kagaho, Lord, nga yari kami, Lord, nga pamati sa puro mo, Lord, kag tagay kami, Lord, sa kalam, gusto kabako, Lord, nga mangpana mo naging puro, Lord, pagsalamat kita sa kagaho, Lord, nga kami, Lord, nagkarete, Lord, agud nga mapatian ng puro, Lord, agud nga kami, Lord, mapuksan ang mga huna-huna, Lord, sa mga bagay, Lord, nga kami, Lord, nagsindihan ang mga bagay sa nikagutan. Salamat din, Lord, kabay bagat, tutuyan mo kami, Lord, let your Holy Spirit, Lord, magiging sa aming kami, Lord. Salamat din, Lord, kinabalik na matayawag si mo, Lord, kaya may si mo, Lord. All the glory belongs to you, Lord, we pray. Amen. So, sino yung verse, sa Psalm 25, verse 43, dito makita din na David desires siya ating puso. He desires siya ating puso nga, he wants to know the ways of the Lord. Diba? Gusto niyo may naluan ang pamagi sa Ginoo. Because the ways of the Lord is much higher, far beyond deeper, far beyond sa human understanding, far beyond sa iyang ways and thoughts. That's why gusto niya may ways, gusto niya maibaluan ang ways ang Ginoo siya kabuhi. And in that his way. Because he wants God to teach him kung paano ang Ginoo maghikot sa iyang plano. How God execute his plan sa iyang kabuhi. And si David nagpangamuyo sa Ginoo nga i-guide siya sa kamaturan. And gusto ni David nga magabuhig sa kamaturan where ang kamaturan ang maghahatag siya sa direction, sa guidance siya nga, decision siya nga kabuhi. And not in that, ako is David mag-ubras ng i-chapter sa tubangan sa Ginoo. And dito makita sa Psalm 25 verse 4-10, si David admitted, di ba, nag-admit si David nga, gusto niya sa guidance sa Ginoo. David admitted siyang kulingon nga, I did God guidance, di ba? Balaan David nga wala ang guidance sa Ginoo siya kabuhi, he will lost. Mag-fall siya, kaya mag-miss out siya ang plano sa Ginoo siya kabuhi. Ang muna nga makita nga, ang kabuhi David, kung may ang puno sa Ginoo, kung may ang guidance sa Ginoo siya kabuhi, siya mag-fall siya, mag-tula siya, kaya mag-miss out siya ang plano sa Ginoo siya kabuhi. Bilang isa na Kristiano, dapat takilanlan ang guidance sa Ginoo sa kabuhi. In every decision sa kabuhi, kilanlan ta ang Ginoo. Diba? Agud niya, kita maubra kita sa in-chapter ng decision sa kabuhi. Bilang human nature, ang human nature sa ato, diba? Hindi kita kubra sa in-chapter ng decision sa kabuhi. That's why we need guidance sa Ginoo sa kabuhi. Without God guidance sa kabuhi, we cannot do right sa tubangan sa Ginoo. Hindi kita kubra sa right decision sa kabuhi. Diba? Kaya nga, sometimes, itawag kita sa memo nga chapter sa tubangan sa Ginoo. Diba? Always we make wrong decisions sa ito nga kabuhi. So, why do we need in ways na aglanan natin ihakson ang ways sa Ginoo na hindi nga ito nga pamagi? First, makita sa Isaiah 53 verse 6. So, Isaiah 53 verse 6, we are all like sheep gone astray. Kaya kita sa isang handiro nga nadula sa shepherd. Diba? We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Kaya kita sa isang handiro nga nadula. Diba? Gone astray, dula kita sa ato nga shepherd. Ang shepherd nato na muna ang Ginoo nga muna gatag sa ato guidance sa ato nga kabuhi. Agud niya kita maka-make decision sa ato nga kabuhi. Hindi kita mapagkasala sa ubras ng decision nga hindi nakasanto sa Ginoo. That's why dito makita nga need nato i-base ang pulong sa Ginoo, ang guidance sa Ginoo. Agud niya kita, hindi kita magkakatalang. Once nga ka, kita sa tinaniro nga wala sa sense of direction sa ato nga kabuhi nga pabalik sa Ginoo. Dito makita sa Isaiah 53 nga kanay sa tinaniro nga nadula ka, di ba?
Kaya dapat ako, makaklanan sa guidance sa Ginoo, agad nga, nagaluan ang papalik sa Ginoo, agad nga kita, malanta sa mga ang desisyon ta, itsakto, sa tubangan sa Ginoo. Agad nga kita, bilang isa Kristiano, hindi kita magatula, magalosra kita sa pulong sa Ginoo. That's why we need God and His Word. Agad nga kita, sa every decision sa atong kabuhi, diba? Makaubra kita sa tama sa atong nga kabuhi. Kaya hindi kita kaubra sa mali nga decision sa atong nga kabuhi. And say nga sa Isaiah 55 verse 8, diba? For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways. So dito makita, because compared to us, God's way and thoughts are far beyond human ways and thoughts. Dito makita na ang ways ng Ginoo, pumagay sa Ginoo, ang iya nga una-una is labaw pa sa aton nga una-una. Hindi ito mga tungkad ang una-una sa Ginoo, pumagay sa Ginoo. That's why, bala sa Ginoo nga, kita na Kristiano, kita na tao, makubra kita sa wrong decision sa atong mga kabuhi. Diba? Makubra kita sa mali nga desisyon sa atong kabuhi. One action nga mali, diba? Hindi kita kubra sa tama nga sa ating nga pamagay lang. Kundi lang na ang pamagay sa Ginoo, kutungod nga without God, without niya nga guidance sa atong kabuhi, hindi kita kubra sa insakto nga desisyon sa atong kabuhi. Because sa pag making decision sa atong kabuhi, sometimes hindi ito matsindihan ang pamagay sa Ginoo, but we need to follow it ang way sa Ginoo. Kaya ang pamagay mo, kung pamagay sa Ginoo, hindi parehas. Mas labaw ang pamagay sa Ginoo kaysa sa imo nga pamagay. Mas manami ang pamagay sa Ginoo kaysa sa imo nga pamagay. Ka nga kay David, diba? Dito ko tayo makita kay David nga, i-separate ang iya nga ways. Kaya pala niya nga, mas manami ang plano sa Ginoo kaysa sa akong mga plano. That's why I need to embrace God's way, not my way. Because ang imo pamagay, mali for me. That's why you need to embrace God's way. Muna nga dapat ako, tumanong for me ang pulong sa Ginoo. Always follow God's guidance sa mga kabuhi. Dito kung wala ka guidance sa Ginoo sa mga kabuhi, every decision mo, inside or mag-ebra ka sa chapter or maliway ka balong ko chapter ni mong ginobra. Kasi mo yung chapter na, pero sa sa Ginoo, mali na. Kaya wala ka sa pagtutoy sa Ginoo. Diba? Kaya ang ways sa Ginoo is much higher sa mga ways. So that's why you need to embrace the God in ways ang pamagay sa Ginoo. Second, ikatatlo is Psalms 18 verse 30. As for God, His way is perfect. Perfect ang ways sa Ginoo. Nga perfect ang ways sa Ginoo because He is holy. God never fail. Wala ka kapalya ang Ginoo. And bala niya, He's all-knowing, bala sa Ginoo. Kaya bala sa Ginoo, nga kita na tao, in human nature, hindi na, di ba? Wala kita ka, hindi kita ka ba sa insakto nga desisyon sa atong nga kabuhi. Always kita, mas sa atong nga desisyon ang atong ginapalo, kag hindi ang desisyon sa Ginoo. That's why kung sa po, kung magatugan sa permitting to, pero mag-request kita sa God's guidance, diba? Kung paano kita, kung anong insakto nga papili sa right partner sa atong kabuhi, diba? Yung guidance nga si Ginoo, disente nga si Ginoo, na bala ka si Ginoo, nga magpili ka sa partner nga Kristohanon, diba? May kahadlok sa Ginoo, madalo mangyari relasyon sa Ginoo, but mas dipili mo dyan po ng imo nga kagustuhan, hindi ang kagustuhan sa Ginoo. Kaya ba mo ko, pwede rin, palangga ko siya, palangga ko, mas okay din. Then, ang imo nga request ko nga guide ka sa Ginoo sa imo nga pagpili sa right partner, but imo di ako gusto ang din follow mo, hindi ang gustuhan sa Ginoo. Diba? Kaya ang way sa Ginoo, ang pamagay sa Ginoo is perfect. Wala ka kapalya ang Ginoo siya nga plano, ang iya nga ways is perfect para sa atong manami ang plano sa Ginoo sa atong may tinutuyo ang Ginoo sa atong nga manami. Muna nga dapat ang sundot ang iya nga plano kaya hindi atong nga plano. Diba? Kaya ni Samson, diba sa story ni Samson, diba? Si Samson kalanggaya tama si Delilah. He fell in love with Delilah. Ba't ang basta Ginoo siya kay Delilah? Samson hindi mo pagigumaw si Delilah. But Samson chose to love Delilah. Kaya si Samson, tumito ba sa Ginoo si Samson, ang mutang pagkamito si Samson sa kay si Delilah sa Ginoo kay Samson. But pipili niya po ni Samson, igumaw si Delilah. What happened? Tungkol sa iyang pipili nga pamagin ni Samson, nagdala siya sa kalagaga siya nga kabuhi. It lead down po siya nga kabuhi. Nabala ni Delilah, ang niya sekreto, nabala ni Delilah, kung di siya kwa sa iyang strength. And that's the time nga nagdala siya sa kalagaga niya, tungkol sa pagpili sa lahat nga desisyon siya nga kabuhi.
Di ba? So, dito makita na without guidance sa itong kabuhi, without the word of God sa itong kabuhi, people will fall. People will perish. People will magalaglag ang mga katawan sa pulo sa Ginoo kung wala kita sa guidance ang Ginoo sa itong kabuhi. That's why we need guidance sa itong kabuhi. Agud niya kita, mag-remain kita sa Ginoo. So that the word of God will help you remain sa Ginoo, hindi ka magatula sa Ginoo. Diba? Sa Proverbs 11 verse 14, diba? Dito makita sa Proverbs 11 verse 14, diba? Where there is no counsel, the people fall, but in the multitudes of counselor, there is safety. So dito makita na without guidance sa Ginoo sa tugabuhi, ang mga tauhan niya fall into sin. Ba, wala sa mutayta sila nga gabuhi, wala sa kabalukot, anong brahon nila sa kabalukot, hindi sila makadto. Diba? Ano ang ilang pamagi? Mga pamagi nila nga hindi ityakdo sa tubangan sa Ginoo. Diba? Amo na magpili ka sa partner naton, wala ka balo, wala ka siguraduhan kung hindi lang ang partner naton, magkapabili sa aton or hindi. Ang imo ka ginobra nga right thing. Tiyaga, wala ka balo kung ina nga ginobra tama or makahatag sa aton sa failure or success sa aton nga kabuhi. Diba? Sa siningang kalibutan, diba? Puno sa mga uncertainties sa siningang kalibutan, mga bagay nga wala sa kasiguraduhan. Whether mag-fail ka o mag-succeed ka. Amo na nga dapat siningang kalibutan, always choose to right. Choose nga mag-iubra sa make decision sa takto nga decision sa aton nga kabuhi. Always to make right decision sa aton kabuhi. Always ask guidance sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Ay, muna just one wrong decision si mong kabuhi, one wrong action, and one wrong move si mong kabuhi, di ba? Everything ka ruin si mong kabuhi. Isa mo lang kasarang pag-decision si mong kabuhi, isa mo lang ka ubang choice si mong kabuhi, di ba? One wrong move mo lang si mong kabuhi, everything ka na ruin, di ba? Everything ka na change si mong kabuhi. Isa lang mo lang kapagpiling isang decision si mong kabuhi, mag-change si mong kabuhi. Kanay-kay-kain, di ba? Diba? Tungkol sa iyang kakake, diba? One wrong move or decision lang ni Cain, di pataya si Abel. What happened siya kabuhi? That's why, isa lang nato kapag decision sa itong kabuhi, tanan mag-change sa itong kabuhi. That's why, always make the right decisions tubangan sa Ginoo. Agad nga, ang atong mga decision is naka-center, naka-align sa guidance sa Ginoo sa itong kabuhi. One decision or choice you make in your life, it will suddenly change everything sa mga kabuhi. For example, there's a family nga manami ang ilang pangabuhi. Diba? Manami ilang pangabuhi sila manami niya siya nga family nga caring nga family. But suddenly, there's an orphan nga nila din tatak sila nga panimalay. Hintala niya sa panimalay, but ang pamilya nga manami ang ilang panimalay, diba? Matauhay nga panimalay, na ang ilang pamilya is caring, di ba, nagatata. Sa nagsulod ang orphan girl, sila nga panimalay, natula na ang manamit nga, ito nga paminalay. Diba, natula na ang patawhay nga pangabuhi. Nga, may kampo na sa division, may kampo na sa mga hatred, kaisa na tugod niya, muna nga kangay dito nga, one wrong move, one wrong decision, one wrong action, si mong ninubra, nga mali, everything ka na change si mga kabuhi. Si success mo. That's why, need mo ang pulong sa Ginoo, ang guidance sa Ginoo. Without understanding sa pulong niya, pag wala sa guidance niya, hindi ka makubra sa ityako sa mga kabuhi. Having wisdom and knowledge what to do or not to do is important thing to do. Agad nga ikaw mag-remain ka sa Ginoo. Dapat kita may kaalam kita sa puno sa Ginoo. Agad nga ikaw, ako, kita tanamang kaamon sa mag-remain kita sa Ginoo. Hindi kita nga madulang sa Ginoo. Diba? Agad nga kita makabilin sa iya. So that you will remain in God. That's why you need the God ang pulong sa Ginoo sa mga kabuhi. It is important that you need God's guidance sa mga kabuhi. You need mo pulong sa Ginoo sa mga kabuhi. No matter what the situation mo, imong ginatubang, you make always make the right decision sa mga kabuhi. Dapat ka mag-ubra sa ityakto nga decision sa mga kabuhi. That's why you need God's guidance ang pulong sa Ginoo. Diba? Kung ka ngayon sa Proverbs 11 verse 14 hanggang 17, kung wala ang guidance sa Ginoo, there's no guidance, people will fall.
magalaglag tao, magubasang sala, sini nga kalibutan. Hindi na lang sala, mag-fall sila into temptation. Diba? That's why we need guidance sa Ginoo. Where do people in this world, di talaga pa ang mga tawag sa kalibutan sa ilang guidance? First, from the ways of the world. Diba? In Romans 12 verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper act of worship. Do not conform to the pattern of this world. Dito makita, hindi ka magsunod sa sistema sining kalibutan. Hindi nga, ang sistema sining kalibutan, wala nagatagsin mo sa itsyakto nga desisyon. Itsyakto nga pamagi kung paano ka magkakilala sa Ginoo. Ang sistema sa sining kalibutan, wala nagatagsin mo closer sa Ginoo. That's why hindi ka magsunod sa sistema sining kalibutan. May mga sistema sining kalibutan nga wala nagatag sa relasyon sa Ginoo. That's why but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. That's why need mo ang tulong sa Ginoo. Agud nga ikaw mag-remain ka sa iya, na mag-renew your mind by the word of God. Pamagi sa tulong sa Ginoo, hindi ka mag-ilong sa mga sistema sining kalibutan. Hindi nga ang sistema sining kalibutan, wala nagatasing chapter ng desisyon sa iyong kabuhi. That's why you need to follow God's way, not ang ways ang sining kalibutan. Because ang taan ng taong sining kalibutan, wala sa Ginoo that they follow the usual systems ng kalibutan na ginapubra. That's why dapat kita bilang isang Kristiyanon, mag-transform kita sa naton nga una-una pamagi sa pulong sa Ginoo, hindi ang sistema sining kalibutan. For example, mas ginasunod nato ng aton nga gusto, biskan tiko kada palagyo kita sa Ginoo. Mas ka gusto nato nga nagabala pulong sa Ginoo, renew your mind. Ba't kita mas pinili na dyan mo nato sundo ng ating mga gusto kaysa sa gusto sa Ginoo, nga manami ang gusto ang pamagi sa Ginoo, di ba? Mga pamanamig sa ato, ba't ang ato man dyan gusto ang mga ato nga ginatuman, di ba? Kung di ka tsakto, di ba? Mas ang baga na sila gani tsakto ilang ginobra din, muna ako ni muon sila gani kita to simbahan na katsila, tinimuon ko man di ba? Ang ways ang kalibutan, di ba? Kaya ngayon na sa advertisement, may mga advertisement na nag-encourage mo mag-school ka. Be yourself. Kaya ngayon vice versa. Di ba? Nag-ambato siya na be yourself, hindi ka magpasugot, nga diktahan ka sa iba na tao. Dapat magpati ka sa imo nga kagulingon. Kung anong gawin imo nga be yourself, dapat kung sundon mo ang imo nga kagulingon. Sala na mga sistema sini nga kalibutan na. Kaya sa mga quotation, di ba? Iba nga tao, iba nga kurtaan, iba mga youth din, ginawa nila ang mga quotation sa mga famous philosophers, famous ng mga artista, taglimo nila quotation sila nga kabuhi. Agad nga sila, magpabakot sila nga kabuhi sini nga kalibutan. That's why hindi kita mag-embrace sa mga pabagay sini nga kalibutan. Kaya nga ang pabagay sa kalibutan, nagapat simusang mga hatred din, bitterness din. But that's why you need to embrace yourself sa pulong sa Ginoo. Hindi kita mag-follow sa sistema sini nga kalibutan. Kaya sistema sa sini nga kalibutan, wala naghatag sa itsaktong na guidance sa aton nga kabuhi. Hindi na tungguan na kita nila nga magkanggo sa maganutan, magayin nga dapat kita sa aton kukulingon, kita magkuha sa guidance sa aton nga dapat imo kukulingon nung nahon mo, di ba? Ito ba, i-ego na ngayon ba sa ibang tao dati, kung anong gusto mong brahon, sunda, di ba? Kung di ka makita sa kwarta, dito ka, di ba? Kung di ka sadya, dito ka, no, ang sadya sa Ginoo, ang kataya, kasi ginawa mo rin tsakto ng kasadyahan, makita mo, hindi ka magpati sa mga kasadyahan sining kalibutan. Kaya kasadyahan sa sining kalibutan, maghatag sa distraction sa imo nga kabuhi. Kaya kabalo ka tayo tayo, kung kasabsaat, kung hindi ka rin sa ginasautan, tinaway kabalo nga, hindi parang kaysa panatong may ginasautan niya, pero ikaw kasinda, kung kasaot. Kaya kabalo nga, ang mga itong mga distraction sa imo nga kabuhi, magkarubuhay na imo kabuhi. Ba't ikaw kasunod kita ko sa sistema, sa kalibutan, pinakita mo nga, sadya sila, mag-ilog ako sa sistema sa kalibutan. Diba? Hindi ka mag-follow sa mga sistema sa ang iya ka Diyos ng mga sistema.
ang sistema sa Ginoo, mas follow mong sistema sa kalibutan ng masadya, di ba? Makatag si mo sa happiness mo, di ba? Agad nga mapalanda mo, klingon mo, di ba? That's why we need to be renew our mind by the Word of God. Agad nga kita, hindi kita mag-follow sa sistema siningang kalibutan. Agad nga kita, magkabuhay kita, nga mag-remain kita sa Ginoo. Agad nga kita, mag-gym na ito, or mag-igor po na ito ng Ginoo sa atong decision sa atong kabuhi. That's why we need to pray every day sa atong kabuhi. Diba? Magpangamuyo ka. So every time na mag-decision ka sa mga kabuhi. Always pray to God. Kung ano lang ubraho mga tsakto sa mga kabuhi. Hindi ka magpatusulog-sobra sa action nga wala ka nag-ask guidance sa mga kabuhi. Ang mga tao sa kalibutan naghatag sa guidance sa kalingbo nila, di ba? Advertisement, di ba? Mga famous mga TikTokers, di ba? Mga famous na artista, di ba? Hindi kita makuha guidance sila. Kaya ng sistema, wala malunga sila, wala isang relasyon sa Ginoo. Hindi living testimony ang ilang kabuhi. Ila yan ang mga quotation niya is kalimutan mo lang. Hindi na makatag sa relasyon sa Ginoo. Hindi na makatag si Musa mga agod niya. Ikaw magpabilin ka sa Ginoo. Next, from evil counsel. Diba? Hindi kita magkuha sa mga advices sa mga hindi nga tao, evil counsel. Naghatag sa Musa ng hatred, magkakaroon ka sa division, diba? Ang mga evil counsel niya, ang muna maghatag sa mga advices sa mga bitterness, diba? Advice sa kanila sa hatred. Ano pagit, mga advice na si mo, mga kaisa, mga jealousy. Tanani, amo niya advice na si mo, hindi ka advice nga tagil na si mo. That's why, hindi ka mag-ato, hindi ka mag-ask advice sa mga tao gani. Giga, why din sila sa ihatag nga advice nga tsakto sa imo. Diba? Always kakto kasi makatauhan sa Ginoo nga naghatag sa tsakto nga advice. Godly advice, nuwin nga taloon ka, kalapit sa Ginoo. Sila nga tao, wala na sa relasyon sa Ginoo. Diba? Wala ka pangamuyo, wala na sa kasimba, wala na sa madalong na relasyon sa Ginoo. Diba? Kana kaya, no? Kaya Jezebel, diba? Din-advise ang iyang, nga husband, nga pao ng vineyard ni Nabot. Diba? Si Adam and Eve, diba? Din-advise ni Satan, nga kanon ang fruit of knowledge of good and evil. What happened then? But that's why be careful kung sino mo nga, suryarte mo sino ka magpa-advise ng nga kabutan. That's why always ask advice sa mga tao nga may relasyon sa Ginoo, nga makatag sa, sa closer sa Ginoo, hindi sa mga tao ni nga wala nakakilala sa Ginoo. Always ask guidance sa mga tao nga may kilala sa Ginoo. Diba? Kaya mo na nga, sa mo ang advice nila, it sounds right, si mo nga dulunggan manami, sa dulunggan mo ang ilang ang gin-advice, ituod nga, namin niya, sundo ko nilang advice. No. Huwag ka balubasi, amo na ang imo nga distraction, si mo kabuhi. Huwag balubasi, amo na ang makahatag, si mo sa kalaglagan, si mo nga kabuhi. That's why, hindi kita magkatos mga tao, hindi nga, wala nagatag sa godly advice. Ituod nga advice nila is, huwag ka balungan, check manamig na para si mo. Pero si mo pa dulunggan, kung mamatit ka, manamig na. Yung check to, no? Tuod, no? Amuna brown sa akong kumulit. Diba? Isa po sa ibang tao, ang mga advice ganda, diba? Nga, be yourself, diba? Love yourself. Kung pa si mo, dunamig na. Parang daw ako kulingon ko lang. Diba? Masuna ako kulingon ko. Diba? Ita ko niyang ba nila? Kanti sundon kung gusto ko. No, hindi mo sundo na mo gusto. Always sundo mo ang gusto sa Ginoo. Kung ano i-check to. Always follow God's way, not your way, not way sa kalibutan din. Diba? Kaya hindi kita mag-follow sa mga advice sa mga tao din. Sa mga evil counsel. Next, from ignorant self. Diba? Hosea 4:6, nagkabali, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. I also reject you as my priest, because you have ignored the law of your God. I also will ignore your children. So dito makita na ang huna-huna sa isang katao na wala sa relasyon sa Ginoo, diba? Is iba sa tulong sa Ginoo. It's different from the word of God. That's why ang tao manigang si mo nga tsakto niya akong brown niya, diba? So, for example,
Yung sakit ka sa tao na. So it's okay nga pangakit kasi yan yung natin sakit ka ka. Ang mo na ignorant self. Naghahanag si Musa guidance sa imo nga lingon, di ba? Guidance from your ignorant self mo. Di ba? Tapos, chapter na gawin ko, dito ko din sakit ako, din makakit ko siya, o kailang makakit ko siya, din nga, sakit ako mo. Then, ba ako makakit ko siya? Kaya mo na, alin sa imo guidance na, sa imo nga ignorant self mo. And, example, after nagkapanguyo ko sa daon saging, okay na po, miski din ako katosibahan, kutanti, nagkapanguyo ko. That's wrong. Diba? Ignorant self na. Example, tugod nga palanggat ko siya mo. Pero ang basa puro sa Ginoo, being religion, with unbeliever, hindi ka magkukod sa hindi Kristohanon. Ba't ka ba kung palanggat? Ako mo kapalangganay kung madua. Tanti, labya ko. Tanti, labya man niya, lab ko man siya. Miski hindi siya Kristohanon. But, tungkol sa imo nga ignorant self mo, ba't disudod mo ang imo nga kagustuhan? That's why hindi kita mag-follow sa aton nga guidance sa aton nga paglingon. Sa inner self na aton nga nagkakal sa aton guidance sa aton nga paglingon. And do not love the world. Hindi mo pagigugmaon ang kalibutan. Diba? Above all else, guard your heart. Guardahan mo yung mga tigipusoon. Kaya ang imo ka tigipusoon, tamaan ka no na. Kadelikado, kaya gamay na nga hatag sa advice mo. Ang imo tigipusoon, follow. That's why you need to embrace God's way. Kaya mga guidance ang Ginoo. That's why you need to guard your heart. Agud nga ikaw hindi ka madala sa mga hamuning ng tao. So si mo nga, guidance si mo nga ignorant self mo. God, we are commanded not to get counsel from those worldly people. Di kumain na sa Ginoo, hindi kita magkuha sa mga tao na kaya wala sa relasyon sa Ginoo, wala sa kadlong sa Ginoo, wala sa prayer time, sila nga kabuhi. Kita na tao nakuha kita guidance sa mga tao nga may kadlong sa Ginoo. Ang living testimony lang nga kabuhi. Agad na kita, kung kabalo kita, mag-value sa ato nga paglingon. Kung paano kita mag-raise out some child, paano kita magpadako sa kabataan, nga guided from the Word of God. Batuloy kabataan ng bata kasi tuloy sila sa pulong sa Ginoo. Agad sila, magadako sila, nga wala sila nag-depart sa pulong sa Ginoo. Dahil bilang kita ng ginikanan, makuha kita guidance sa pulong sa Ginoo. Agad niya kabalo kita magpadako sa bata. Agad nga sila, bilang kita ng ginikanan, kita nagatulong sa ating kabataan, magsimba. Hindi nga, ang kabataan kanimo, ang mo nagatulong siya magsimba. Kaya ikaw, wala ka man relasyon sa Ginoo. That's why you need guidance sa Ginoo. Agad nga ikaw, matala matuduan mo, mapadako mo bata mo nga may relasyon sa Ginoo. Agad nga siya, mag-guide mo sa pulong sa Ginoo. Hindi lang na ikaw, kundi ang bata mo man, mag-guide sa pulong sa Ginoo. And kung ikaw bilang isa katao, makabalo ka mag-deal sa imong situation, sa imong problema, sa imong kabuhi nga, guided ka sa pulong sa Ginoo. You are guided by the Word of God. Then kabalo ka na mag-deal o mag-solve sa mga problema mo, nga din, embrace mo ang way sa Ginoo sa imong kabuhi. Diba? Sa 1 Corinthians 6 verse 1 to 5, so dito makita nga sa mga Christian sa Corinthians, di ba? Dindala nila ang ilan mga dispute or mga ilang problema sa judge dala nila na dapat sumusubi ng principle nga kita mga Kristohanon, kita ang mga judges nga kalibutan. Even the angels, kita ang mga judge sila. But kita ang Kristohanon, di ba? Dindala pa nato sa judge nga wala na kakilala sa Ginoo ang hindi mga problema nato nga kaya nato sulbon sa simbahan lang. But dindala pa nato sa judge, di ba? Wala ka mo na nga kamo ang mag-judge sa nga kalibutan. Diba? Amo na bang ipoldi? Dito makita nga nagambali nga dapat kita bilang sa Kristohanon, be wise ka. Diba? Imbes nga sa simbahan yung palang sulbon na nga kita mga Kristohanon, kita mag-judge sa kalibutan din. Sa mga tao nga nag-alamon sa mga salas nga kalibutan. Diba? Kaya mo din makita na
wala gid wise inyo nga iseto na ni sinyo kasubahan nga nidala nyo pa sa judge ang inyong mga problema, ang inyong mga bagay nga tangay kagamay lang, di ba? Nga nidala nyo pa sa judge nga wala relasyon sa Ginoo, ba? Imbes nga bilang Kristiyano, balaan mo na sulbo ini nga problema. Nagdidala pa nila sa judge. That's why, bilang isang Kristiyano, always ka mag-ask guidance, Ginoo, agad nga makaya mo sulbo ng mga problema, gamay man or dako. Diba, hindi ka mag-dala si mong kaakig mo. Diba, kay ito. Tungkol sa akig ya, napataya si Abel. And everything changed siya nga, kabuhi. Bilang isang Kristiyano, bilang anak sa Ginoo, dapat kita magkuha sa guidance sa Ginoo, agad mag-remain kita sa iya. And ngayon natin sundo ng way sa Ginoo. Diba? That way ang mapamagay sa Ginoo is naghahatag sa atin sa guidance sa atin niya. Kabuhi, ways of God from how He guides us. May mga pamagay Ginoo kung paano siya mag-guide sa atin. First, through His pure and powerful and clear word. Diba? Sa Proverbs 4, verse 20 to 22, dito makita nga, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body. So dito makita nga ang Word of God, it will give you light si mga kamuhi. It will enlighten you and your heart and your mind. Ang mga ikaw, mabalaan mo ko na nung chapter na desisyon si mga kabuhi. Ang mga ikaw, mabalaan mo ko nung chapter na mali. Diba? That's why you need the Word of God. That's why nagambali, pay attention to what I say. That's why you need to embrace ang ways ng Ginoo. Nag-guide sa to the Word of God. But the Bible say nga dapat kita sundo na muna mga pulo sa Ginoo, nga mga tag sa ato sa paglaygay, kung kita nag-ubrakan sa chapter of decision, agad hindi ka ba magtalang sa siningang kalabutan. Agad nga mag-guided ka sa pulo sa Ginoo, agad nga mag-remain ka sa iya. Agad nga kita hindi kita maghimo sa mga action nga hindi nakasanto sa Ginoo. And Proverbs 119 verse 105, your word is a lamp for my feet and a light into my path. So dito makita nga ang pulo sa Ginoo is nagakal sa ating enlightenment. Agad nga kita kita mga confused mind natin is ma-solve ang mga problema ni. Diba? Damo mga Christian nga nuni ang ilang mind is gamong ilang mind. Confused ilang mind sa mga problema sa ilang kalabutan. That's why ang pulo sa Ginoo, ang pulo niya mo ang kasanag sa aton nga, kabuhi, your word is a lamp to my feet. Diba? Ang pulo niya mo nagakad sa aton kasanag sa madulong naton nga, kabuhi. That's why you need to embrace, you need to follow ang guidance ang Ginoo, ang ways ng Ginoo. And many Christians are wrong whenever they have problems and confusion, they run to people nga wala sa relasyon sa Ginoo, diba? May mga tao nga kung may mga problema sila, confused sila nga kabuhi, diba? Gatatlo, gadalagan sa mga closest friend nila, sa mga relatives nila. But wala sila ng mga tao, di wala relasyon sa Ginoo, diba? Pero ang ilang advice sounds right ni Simo, namin ni Simo kadulungan, but hindi nga tao wala ng relasyon sa Ginoo, diba? Then, dapat kita nga tao, kita nga anak sa Ginoo, dapat kita magkuha sa guidance sa pulong sa Ginoo. Diba? Kaya muna yung kasanag sa aton nga, madulog nga, kabuhi, agad nga makareceive kita guidance sa mga Diyos doon, yung mga anak sa Ginoo, mga godly advice. Diba? Run to God in His Word, and you will receive God's guidance. Diba? Magpalapit ka sa mga tawa sa Ginoo, agad nga ma-receive mo ang guidance sa Ginoo. And always read the Word of God. Nga pulo sa Ginoo, ang mamakatag sa mo sa kasanag, sino may light ka, ang kung mabalaan mo nga amo ni kailangan hatag sa Ginoo, sino nga imo pugobrahon. Nga pulo sa Ginoo, nga mo ni ang imo nga mga di mo makita ang information kung paano ka magkabuhi nga nakalay ka sa Ginoo. Di mo makita sa pulong niya mga bagay kung paano ka magkabuhi bilang isa kang Kristiyano.
Agud nga ikaw, mag-remain ka siya. Agud nga ikaw, ang kadulong kabuhi magkanggo sa kasana at pamagi sa pulong sa Ginoo. Because the Word of God is a light unto my feet. Di ba? Kasanag sa ako niya. Kabuhi, kay makatag sa ako, sa guidance sa ako, every decision ko mapugubahon. Agud nga balaan ko kung ano ang chat ko, kag hindi. Agud nga balaan ko kung ano ubrahon ko, kag hindi ko pa ubrahon. Agud nga mag-remain ako sa Ginoo. Di ba? And next, from the Holy Spirit living within you. In John 14 verse 6, but God will take the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all these things and will remember you of everything I have said to you. Diba? So, ginagay kita sa Ginoo through the Holy Spirit. Diba? Na nagapuyo si mga lawas, si mga body. Because ang voice of the Holy Spirit will always tell you the right way. But, kung magkakita, wala na kang Holy Spirit nga maglalagad ka, magpalagyo ka sa Ginoo. Turn away from God. Wala kang Holy Spirit na. But instead, naging Holy Spirit na not to lie, diba? Not to judge, not to forgive, not to lie, not to sin, not to division, not to hate, not to pride. Wala nga ba sa Holy Spirit? Not nga hindi ka mag-forgive, magpalagyo ka sa Ginoo, turn away from God. Diba? Wala na kang Holy Spirit at. But instead, the Holy Spirit, tubuhan niya ka nga sa lana. Hindi na pag-ubra. Sa lanas tubangan sa Ginoo. Hindi ka magbinutik, mali na. Pero sa ang pride, hindi na. Kung wala na ka ba sa Ginoo nga, maging pride kita. Pero sana, kung mali na siya. Diba? Hindi ka magka-hatred, hindi ka magkakasatorno, simong-isig ka pa riyo. Nga ba, puro sa Ginoo, love your enemy as you love yourself. Kaya wala nga ba, Ginoo nga, magkakagot kasi mo nga, isig ka pa riyo, wala. Wala mo makita sa puro sa Ginoo, di nga mahal ka ng puro sa Ginoo nga, magkakagot kasi mo isig ka pa riyo. But instead, nga ba, puro sa Ginoo yung, love your enemy as you love yourself. Diba? Kaya hindi ka magbinutig. Isa rin sa mga bagay nga yan, ba sa Holy Spirit mo, no to lie, hindi ka magbinutig. But sometimes, kita na tao, diba? In human nature, magbinutig kita. Diba, gubra kita sa butik. But ang Holy Spirit, yung voice na nabasa ko, hindi ka mabutik, malinas, tubangan sa Ginoo. But instead, umaho mo dyan, mabinutik ka mo dyan po. Para ka maka-escape ka lang sa imong problema. Maka-escape ka lang sa sitwasyon nga imong ginatubang. Mabinutik ka. Diba? Kaya ang balang Holy Spirit ka, hindi siya magpatawaran. Makakita siya. Diba? I-control siya. No, why nagkabalang Holy Spirit na? Wala nagagaya ng Spirit niya, magabuka na siya musik ka pa rin. But instead, the Holy Spirit will tell you, talaga siya, higugma siya. Even though nga siya, ginapuntaya kasi mo kabuhin, but still, talaga siya. Love your enemy as you love yourself. Kaya nagkabalang Holy Spirit niya, turn to God. Magpalapit ka sa Ginoo. Diba? Wala nga Holy Spirit niya, magpalayo ka sa Ginoo, plagyo ka sa Ginoo. But instead, mabal siya, kanto ka simba ka, read your Bible, attend ka pag-usadi. Ang muna yung ba sa Holy Spirit mo, hindi nga mapalagyo ka sa Ginoo. Kaya malakas ang Holy Spirit niya, always, hindi ka mag-fellowship kasi mong isik kapariyo. Hindi ka maka-progress division. Diba? Kaya nga, ang division, kinaya ka Ginoo. Diba? Ang unity, ang muna iya sa division. No to division and lie. Diba? Kaya nga, muna kalibutan mo, ang kalibutan, nagakal sa division sa aton. Diba? Kanda mo sa mga tawhas, nga kalibutan, nga nag-himo sa division. Diba? Pagkalisa. Diba? Pero, kita nga Kristohanon, nabaluan ka nga, dapat kita may gugma sa itong sikaperiyo, palagaon doon sila, kung paano kita palaga sa Ginoo. Because you're guided by the Word of God. That's why, ikaw, gini-embrace mo puro sa Ginoo. Then, ikaw, ginapakita mo ang pagpalaga mo si sikaperiyo mo. Kaya ang Ginoo nagpakita sa pagigugmaya sa iyo. Then, you show love to si iba nga tao. Diba? Ito nga, bis ka maghudla, magigugma si mo nga, ano nga enemy, but ang kumanda sa Ginoo nga, love your enemy as you love yourself. Diba? Kasi ba, tao mudlay na. Mudlay na yun, punta ko sa mo, ayaw ko siya. Hindi ko siya magtagaan niya, bayro siya. But, tapos si Ginoo, kumanda sa Ginoo mo, hindi tayo pwede na pag-sick, why ang mga kumanda sa Ginoo. Hindi tayo pwede nga, nga disobey ang kumanda sa Ginoo. Na always i-follow ang mga commands sa Ginoo, always follow ang guidance sa Ginoo sa ato nga kabuhi. Number 3, through His divine intervention. Diba? Ang Ginoo nag-intervene sa aton.
Agod niya kita, hindi kita makubra sa sala. Agod niya kita, hindi kita makadisobey sa Ginoo. Agod niya kita, hindi kita makapanis sa Ginoo. Kaya sa Numbers, this story ni King Balak, di ba? King sa Moab, di ba? Kaya ato siya nakita nga mga Israel damo sa mga soldiers, di ba? Di ba tawag si Balaam sa Numbers 22 verse 28, dito makita na si Balaam sa makadto sa King Ahab, hindi patawag siya ni King Ahab dito nga supposed to be pagkasilutan ng mga Israel dito. Ito kung nakita ni King Ahab nga ang mga soldado sa Israel ta makadamo kanay sa nuba sa Israel dito sa Amorites nga din lamon ang moto nga nation, country. Bakit nga ba si King Ahab to nga tawag si Balaam agud nga siya nga silutan sila or natawag na nalipat ko sa term nga i-curse sila. But ang Ginoo lagi tubig sa nagakadto si Balaam dito gasakay sa donkey, may angel nga ara sa tuwangan sa donkey kasi naglikaw ang angel. Ang donkey naglikaw siya, diba? Katatlo sa beses naglikaw ang donkey nga may angel dito sa tuwangan sa donkey nga wala nga malo si Balaam nga ang donkey dito ga likaw. Kaya nakita sa donkey ito ang angel may bitbit sa espada. Handa nga patyon si Balaam. Amo na ang donkey nagtry nagalikaw siya. Kaya agud nga si Balaam hindi masilutas ang angel. Amo talaga kaya kabalo si Balaam nga nag-interfere ang Ginoo, intervene ang Ginoo. Agud nga si Balaam hindi makobra sa sala, hindi siya makadisobey kag mapanish siya. That's why ang mutong donkey dinahanod siya 3 beses ng donkey. Talagang ba donkey nga ginahanod mo ako. Bawal ka balo nga may angel sa tubangan nga bitbit sa espada. Naghanda ka patsyon nga ginahanod mo ko. Diba? Pero ang ginaan si Balaam ay kabalo nga may ba sa itubig ng Ginoo wala siya kabalo. Gitungod nga wala siya kabalo nga Ginoo nagatag sa itubig nga good nga siya hindi makubra sa sala. Pagkagagod nga siya hindi makadisobey sa Ginoo kamaga sinutan siya. That's why mo itong donkey, di ba? Ay, ito nangaral sa sisihin na sa kili na katama nga wala na sa nilikuan ng donkey, di ba? Dito ang angel. Kaya nagpunto ang angel, nagdupo ang angel, nagpano siya, nagdupo ang angel. Ang angel ay ng donkey, di ba? Nagluhod ang donkey. Tinanod siya ito 3 beses na, di ba? Kaya gamuto dito nakita ni Balaam na may angel. Diba? Nagpakita ang angel dito sa kay Balaam. Dito nakita ni Balaam nga gina-improve sa Ginoo. Agud hindi siya makubra sa sala. Agud hindi ito magsilutan na itong mga tao, mga armies dito, mga soldado dito, mga Israel, mga Israelites nga soldiers. Kaya dito patawag siya, ito sa Balaam, agud nga silutan sila dito. But towards divine intervention sa Ginoo, di ba? Madalayang hell, agud nga punggan si Balaam nga siya i-curse sila to. Diba? Di na makita na ang way sa Ginoo, ginagayag sa Ginoo to sa divine intervention. Diba? Intervention. Diba? Sometimes kita sa itong mga kabuhi, diba? May mga bagay nga nagatabo sa aton nga wala nag-aayon sa atong nga gustuhan. But, kahit ang balong ang Ginoo, nag-intervene sa aton yung mga decision sa atong nga kabuhi. Wala nagasanto sa ato ng gustuhan. Kaya gusto sa Ginoo nga kita bilang tao, hindi kita makubra sa sala, kag hindi kita makadisobey sa Ginoo. That's why God intervene sa ato nga kabuhi. Diba? May mga bagay nga gusto mo niya mo matabubat itunggan sa Ginoo. Agud nga ikaw, hindi ka makubra sa sala. Diba? Agud nga ikaw, hindi ka makadisobey sa Ginoo. Agud nga mag-prepare ka sa pag-ubra sa sala sini nga kalibutan. And last, may siya sa from godly counsel, diba? Sa Proverbs 12:15, diba? The ways of the fool seems right to them, but the wise listen to advice, diba? Ang malamon, nagpapamatik sa advice ang godly nga advice, hindi advice sa mga buwang-buwang. Diba? Kaya ang hindi malamon diyan, nagpapamatik sa advice sa mga mga fools things, mga buwang-buwang. Kaya wala nag-ata sa godly advice, wala na nag-advice nga ikaw magkakaroon sa relasyon sa Ginoo, magkakaroon sa close sa Ginoo.
But sila nga tao, ang mga foolish din, naghatag sa advice nga hindi iyaka, ginoong advice. They will give you advice nga makatag sa distraction si mo nga kabuhi. Diba? Habang sa Proverbs 19 verse 20 to 21, listen to advice and accept discipline. Diba? Mag-accept kita sa pagdisiplina sa Ginoo. Always kita magpamatik sa mga advice sa Ginoo. Magpamatik kita sa mag-abato kita sa pagdisiplina sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Sometimes sa atong kabuhi na disiplina kita sa Ginoo. That's why kita bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, dapat kita magpatisiplina sa Ginoo. Ang kunya kita mag-obra kita sa insakto ng desisyon sa atong nga kabuhi. And at the end, you will be counted among the wise. And many are plans in a person's heart, but it's the Lord's purpose and that prevails. Dito makita nga, nag-itugin ng Ginoo sa atong mga plano nga hindi nakasanto sa Ginoo. And Proverbs 11 verse 30 nabasa talaga na, for lack of guidance, a nation falls. But victory is won through many advisors. So dito makita ko, ang tao ito na lack guidance, di ba? Mag-fall sila. Mag-fall into temptation. Mag-ubasan sila. Fall into sin. Di ba? That's why bilang Kristiyano, bilang nakabatid sa pulong sa Ginoo, guided ka by the Word of God, always ask guidance sa pulong sa Ginoo, always pray to God. Diba? Kaya dapat kita mag-accept discipline sa Ginoo. Diba? Disiplina kita sa Ginoo, hindi kita magpatigal sa nato nga tagipusoon, tagatong nga una. Always kita magpapatong sa disiplina sa Ginoo. Sometimes sa atong kabuhay nga gamay ka, kung kita sa problema sa atong kabuhay, hindi nga, disiplina kita sa Ginoo sa atong nga kabuhay. Ako niya kita, hindi kita magpadayo sa lasin nga kalimutan. That's why we always ask automatic sa mga godly counsel. Sa mga tao din, may mga relasyon sa Ginoo. Diba? Alibong testimony ilang kamuhi. Always ask guidance sila din. Always ask counsel sa mga tao din. Itulog niya, pagkatalaw kanila puso sa Ginoo. Wala kanila ginapatayo sa Ginoo, kundi puso palapit sa Ginoo. Kag in all these answers sa mga bagay hindi ka siguraduhan si mong kabuhi, always seek God's guidance si mong kabuhi. Kaya sa atong mga kabuhi, may mga bagay kita ninaubra na wala sa kasiguraduhan. Whether you fail or succeed, always ask or always seek guidance sa Ginoo. But because of this, all the wisdom and understanding, mga kaalam, kag mga hinalo nga halin sa pulong sa Ginoo, makatag sa aton sa remain sa Ginoo. Mga knowledge, mga abilities naton nga halin sa pulong sa Ginoo. Nga aton na-receive, di ba? Because tungod sa wala ta guidance sa Ginoo, di ba? We're nothing nga kagutan because we're not guided by the Word of God. Because all of these are nothing and useless if you don't follow God's guidance. Maging walay pulos din. Pag imo mga ways, imo pamagi, kung ang mula sundon mo, maging walay pulos na. Mga kaalam mo, diba? Mga imo ngayon di balo, siningkalbutan, diba? Mga talents mo. Kung di ka guided by the Word of God, maging useless na. Maging walay pulos na mga aras, imo nga bagay. Diba? So, bilang isang Kristiyano, always seek guidance sa pulong sa Ginoo. Kaya ang guidance sa Ginoo ang makatag sa imo, makastrengthen sa imo, agad nga every decision sa imo kabuhi, mag-aubra kasi tsakto sa tubangan sa Ginoo. Diba? Ito ang pamagi sa Ginoo, it's perfect. He's only perfect siya, kag walang ginakapal niya ang Ginoo. That's why always follow God's way and not your way. Diba? Ang tao milig magsunod sa ilang nga pamagi. Kaya ilang nga pamagi, mas manamang sa pamagi sa Ginoo. Diba? 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 I did it my way. Diba? Munang tao, mas sinubra nila sila nga way. Diba? Nung wala sa kabalo, ang ilang nga pamagi, makatag sa distraction sila nga kabuhi. Diba? Kaya, may nubra ka na yung tsakto sa mga kabuyaw. Diba? Talagang kita wala kita nakubas ang tsakto sa atong nakabuhi kung wala kita guidance sa Ginoo. Diba? Wala kita nakapati sa pulong sa Ginoo. Diba? Nakakapuminsan, alam lang nga, nakubra ko yan sa tsakto sa kabuhi. Bisa na ako, diba? Meron tayo nga, wala kubas ang tsakto nga desisyon sa atong kabuhi. Diba? Action ang inubra kung wala, hindi ka guided by the Word of God.
Diba? Dahil yung mga ginapunan sa puno si Ginoo, nakobra kasing chapter, tinga, nagpangamuyo ko, nag-ask ka guidance sa Ginoo, kung anong yung chapter mo, brahon, kag hindi yung chapter nga, brahon. That's why bilang isang Kristiyano, mag-always ka ask guidance sa mga tao ni from godly counsel. Tinga sila, ipadalaw ka nila palapit sa Ginoo, close sa Ginoo, agad niya makangkong ka masing relasyon sa Ginoo. Hindi ka makangkong sa relasyon sa kalibutan. Sa mga ways ng kalibutan, ito ng ways ng kalibutan, hindi makakagloso sa Ginoo, hindi makakal sa kaluwasan sa imo. Diba? That's why always seek God's guidance. Kaya hindi ka mga mong lingon niya, I did it my way. But in God's way, diba? May kaya mo, diba? Kaya hindi ka pagpaya sa Ginoo, diba? That's why always mo take mga God will never leave you nor forsake you. Hindi ka pagpaya sa Ginoo. Always ang Ginoo, mag-upo si mo nga. Plano, that's why ask the guidance sa Ginoo. Kaya amo na yung chapter na dapat mo ubrahon. Diba? I-admit mo sa Ginoo, si mo nga kuligo nga, without God, without guidance sa Ginoo, hindi mo kaya ang mga bagay, hindi mo kaya solve ang problema mo. Kung wala ang guidance sa Ginoo. Pero tangay kita dito nga dinadmit siya na kilala niya ang guidance sa Ginoo siyang kabuhi. Ito kung wala ang guidance siyang kabuhi, mag-destroy ang iyang kabuhi. It will ruin his life. For the whole life niya, mag-ruin niya kabuhi. Everything change siyang kabuhi. So people of God always submit and seek God's advice because this is the only way nga kita ma-receive natin ang guidance sa Ginoo, hanggang ma-fulfill natin ang will sa Ginoo. So that you can be successful and victorious sa imong kabuhi to sa guidance sa Ginoo sa imong kabuhi. If you follow ang mga guidance sa ibang tao ni kaya kabalo nga mo ni ang imong last na sa imong kabuhi. Maybe kapwa mo dahil itong di follow mong imong ways, then maybe amo na ang imong ends ang imong sa life mo. That's why, bilang isang Kristiyanon, submit and seek God's guidance. Hindi ka mag-follow sa ways ng ibang tao na wala nakatansang wala sa relasyon sa Ginoo. Amen? And there's a time sa itong kabuhi nga confused ka sa problema. Diba? Kaga kunong ka sa mga dilema, mga mabugan, yung mga nga sitwasyon sa itong kabuhi. But always to choose or always kita mag-choose ang guidance sa always seek God's guidance. Tutungod niya, makita malo kung paano na ito ubrahon, paano kita, hindi kita makato, diba? Ano ubrahon ta, tama nila o hindi, but always seek guidance sa Ginoo. We don't know what to do and where to go, but always to choose right sa tubangan sa Ginoo. Bilang isa Kristiyanon, always ka magpili sa insakto na bagay nga obrahon mo. Agud nga mapalipay mo ang Ginoo sa imo nga ginobra. Agud nga sa pamagi sa pagpili sa insakto, di ba? Maobra mo ang insakto sa tubangan sa Ginoo. Agud mapalipay mo ang Ginoo mo, di ba? Ang ibang na tao, amo na buday mo, whether you choose to follow Christ or accept Christ as your Lord and Savior or deny mo ang kaluwasan na ginatag ni Kristo. Ba, ibang ng tao, mas pipili nila i-deny ang kaluwasan ng ginatag ni Kristo. Ba, ngayon, gusto i-accept nila si Christ as their Lord and Savior, but they deny ang God's salvation. Di ba? That's why it's important to remain in God. That's why it's important nga ang isa ka decision sa isa ka tao, isa mga importante. Agud niya siya makubra sa right decisions tubangan sa Ginoo. Agud niya siya mag-remain ka sa Ginoo. Di ba? You can just go anywhere, or basta sino, mag-ask ka sa advice, di ba? Always ka advice, kadlo sa mga tao ni na may relasyon sa Ginoo, may kadlo sa Ginoo, hindi ka makadlo sa, miska ka siguro lang, tugod niya friends mo sila, tugod niya relatives mo sila, tugod niya best friend ka mo, close ka mo tama, tugod niya, murang-rami siya mag-advice, hindi ka makadlo, tinaway ka balo nga, kasi why siya relasyon sa Ginoo, di ba? Kasi siya why kakadlok sa Ginoo, siya huwag kakatod sila Ginoo, huwag siya kapamuyo. Mag-always ka seek advice sa mga tao kung may relasyon sa Ginoo, kung ilang kabuhi sa living testimony. Na, even though ang advice ng friends mo, manaan mo pati na siguro dulungan. But it's not a godly advice. It's an advice sa sining kalibutan. Kaya nag-agree na si mga balatsagon,
No, hindi ka mag-follow sa mga bunang advice nga. Siyempre, advice na si mo nga managyan mo balchago mo. Kaya gaan ka sa advice nga, ayaw no, tsakto, so mo na sundon mo. Diba? Kung ikaw hindi ka guided by the word of God, ang advice nga, wag mo, hindi ka magpasugod nga, dikta sa iba, to be yourself. Iba yung tao na sundon na lang, ay tsakto no, hindi mo pasugod nga, dikta mo sa ibang tao. Kung ano ako nga gusto, ano mo sundon mo. Kung ang tao na hindi na guided by the word of God, di sundon na nila na, nagdiligo na nila lifestyle sila kabuhin, kagila na nga guidance sila nga kabuhin. Makita, tugod niya na po nga kita sa pulo si Ginoo, tugod niya kita guided by the word of God, kita nga pangayon, kita advice sa Ginoo, kasi kita godly advice sa nga, kabuhin, ang good niya kita, magpabilin kita sa Ginoo. If any counsel does not lead you to closer to God, or teaches you obedience, no matter how good or sounds appealing, that is not from God. Kaya kay King Ahab, diba? Si King Ahab, nagkapos sa may King Ahab of Israel, diba? Seeking advice, pagkato sa gira niya, diba? Di pa tipo yung tanan niya mga propeta, but ang wala yan include si prophet Micaiah. Nga, ang bang, di pa kasi ni prophet Micaiah, wala nag-agree sa kay ni King Ahab. That's why din exclude niya si prophet Micaiah, ba? Ito niya wala nagasanto siya ng gustuhan. That's why din siyempre dito. Kaya wala bilang kita Kristiyano, diba? Once hindi pa namin sa aton, sa feeling sa aton, why nag-expect, nag-agree sa aton expectation, why nato ginapapatian nga muna dami makatag sa aton sa sa interior sa aton nga kabuhin, makatag sa aton successful sa aton kabuhin. But amo pa na ang mga tao nga aton ginasikway, wala amo pa na ang tao nga wala nato ginapapatian nga makatag sa aton sa relasyon sa Ginoo. And this is why we should ask and receive advice that is godly and lead us to God. Ang muna bilang isang Kristiyano, mali nga hindi mo pumatian ang mga tao na nag-akalsi mo sa godly advice. Nga makakalsi mo, relasyon sa Ginoo. Agad nga ikaw magpapako ng iyong relasyon sa Ginoo. That's why ang bali mo nga dapat hindi kita magkangay kay King Ahab nga wala din pamatian ang purpose sa ni Prophet Micaiah. Ito kung nga wala siya na namihan sa inamba ni Prophet Micaiah to. Kag hindi, wala siya nag-agree sa iya nga wala nag-santo siya expectation. That's why din include si Prophet Micaiah siya nga sa pagtilipo dito. Kag sometimes amo na yung mga biblical kag mga godly advice amo na makabulig sa aton but amo pa ning mga tao nga aton nga way ginapamatian sa aton nga kabuhi. And amo na yung dapat nga sila nga tao amo na makatag sa aton lead pabalik sa Ginoo, makalid sa aton nga makako sa intimate nga relasyon sa Ginoo. But amo pa ning tao way nato ginapamatian, way nato ginapalo ang ilang nga teaching. Kag ang ato ginapalo nga teaching atong tao nga wala pa relasyon sa Ginoo. Hinga sounds appealing si mo nga dulugan manami nga pamatian si mo. So mo na imo nga ginapalo. And lastly, we can receive guidance through prayer. Diba? Maka-receive kita guidance through sa pagpamuyo. Diba? That's why kita always sila na balay na pastor na always pray to God, always ask guidance through prayer. Magis pamuyo, diba? Maka-communicate ka sa Ginoo, agad nga tutuyan ka sa Ginoo sa every decision si mga kabuhi. And there is no power without prayer. Wala sa power kung ikaw wala ka pamuyo. There's no power kung ikaw wala ka pamuyo. Diba? Hindi ka pagtutuyan. Kung agi nga, wala ka pamuyo, wala ka ga-ask ka sa Ginoo. Then there's no power sa every decision ngayon mo pagbabaho. Para si mo yung chat na, pero para sa Ginoo mali na. Kaya wala ka ga-ask guidance sa Ginoo through prayer. Ginawa ka pamuyo. And especially sa very important nga mga decision sa mong kabuhi. Diba? That's why always pray to God. That's why always ask guidance through prayer. It is prayer we can receive the enlightenment and understand His will and ways. To sa pagpamuyo,
may receive nato and may nagmindan kita sa pulo sa Ginoo. Pagpapalawat ang pamagi kag ang will sa Ginoo sa itong mabuhi. We will know the ways of God through prayer. That's why bilang tao, bilang anak sa Ginoo, magpangamuyo ka. And most people, when they facing problems and make action, they get into troubles. Mga tao, kung may mga problema sila na ginatubang, diba? Nakaganaguba sa action nga mali, hindi ka natubang sa mga problema sila na karoy because kulang sa pagpamuyo. That's why always kita ginabalan sa pastor, di ba? Every time mapapusadi kita, ginabalan kita, magpangamuyo ka. Because through prayer, there's a power. We are guided by the word of God through prayer. Diba? Muna nasalamat kita sa mga tao sa Ginoo nga nag-akat sa ato sa pulo sa Ginoo nga nag-tutulong sa ato nga magpamuyo. Ginadala kita close sa Ginoo. Sila na yung mga tao nga dapat natin papatihan. Sila na yung tao nga makatag sa ato sa relasyon sa Ginoo. Hindi mga tao o mga sistema sa kalimutan. Hindi mga famous philosopher ang ato nga pamatihan. Diba? Biskan sounds sa piling para simo, diba? Sounds manangin para simo, panulukan, pag simo nga pamatihan, diba? Ba't hindi siya mga nakakansang manangin simo nga, decision simo nga. Kabuhi. That's why always to choose or follow God's guidance simo nga. Kabuhi. So makatindo kita tanan. Makamuhi ka ta. Kapag na Lord, salamat Lord sa sining kagawang Lord nga kami Lord na pati mo pulo Lord kag salamat Lord sa sining pulo mo Lord nga pulo mo naghatag sa mong guidance sa mong kabuhi Lord that